So what's up sa inyo katupange boys and girls? Kung husay lang sa volleyball ang pag-uusapan, hindi maikakaila ang husay ni Brooke Van Sickle sa larong ito. Sa kanyang maikling paglalaro sa Philippine volleyball ay masasabi nating siya ay nahahanay na sa mga pinakamahusay. Malakas kung pumalo at magaling sa depensa, all-around player at mala-import ang galawan. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano nga ba kahusay at paano nagsimula sa mundo ng volleyball ang nag-iisang Brooke Van Sickle. Brooke McKenna Van Sickle, isang kilalang personalidad sa mundo ng volleyball sa Pilipinas, ay nakagawa ng malaking hakbang sa kanyang karera bilang isang outside hitter para sa Petrogas Angels. Isinilang noong March 22, 1998, sa Hilo, Hawaii kay Gary Van Sickle at Lisa Bragado. Siya ay merong parehong Philippine at United States citizenship. Bagaman sa kanyang lugar ng kapanganakan, iniisip ni Van Sickle ang battleground Washington na kontinental ng Estados Unidos bilang kanyang lugar sa bayan. Malalim ang kanyang kaugnayan sa volleyball sa kanyang pamilya, kasama na ang kanyang ama, si Gary, na dating varsity volleyball player para sa University of Hawaii mula 1988 hanggang 1990, at ang kanyang ina na naglaro para sa Hawaii Pacific University at isang tiyahin na naglaro sa AVP Tour. Ang atletismo ay dumadaloy sa kanyang mga ugat mula sa Hawaii, ngunit lumipat sa Washington sa kanyang mga formative na taon. Siya ay nagpahusay ng kanyang mga kasanayan at lumitaw bilang isang natatanging atleta na kinikilala bilang 2 beses na Player of the Year sa liga sa panahon ng kanyang high school. Sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay, si Van Sickle ay sumasagisag sa paghahalo ng talento, katatagan at pamanang pamilya na iniwan ang hindi malilimutang marka sa larangan ng volleyball. Ang paglalakbay ni Van Sickle sa kolehiyo sa larong volleyball ay tumatagal sa loob ng 2 kilalang institusyon, Oregon at Hawaii, na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa indoor at beach volleyball. Simula sa kanyang karera sa Oregon, agad siyang naging bahagi ng larong indoor volleyball. Lumahok sa bawat laban sa kanyang unang taon bilang isang baguhan. Gayunpaman, ang kanyang ikalawang taon ay nasira dahil sa isang pagsubok na kung saan ay nakapaglaro lang siya ng 6 na laban dahil sa natamong injury. Hindi nasira ang kanyang loob, siya ay muling bumangon ng mahusay sa sumunod na season, naglalaro sa court maliban sa 4 na laban. Kakaiba ang kanyang iniukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng koponan sa pamamagitan ng kahangahangang pagpapakita na nagtala ng 9 na service aces sa isang solong laban, isang gawaing lampas lamang sa isa pang manlalaro. Lumabas sa indoor volleyball, sinubukan ni Van Sickle ang mundo ng beach volleyball sa panahon ng kanyang pananatili sa Oregon. Bagaman mayroong isang kartada na 4-7 na record sa court, ang kanyang pagsubok sa uri ng laro na ito ay nagtayo ng pundasyon para sa kanyang mga hinaharap na pagsisikap. Sa paglipat sa University of Hawaii, nag-umpisa siya sa isang magkasamang paglalakbay, lumahok sa parehong indoor at beach volleyball. Sa indoor, iniwan niya ang isang hindi malilimutang marka na nangunguna para sa 2 season. Sa kanyang huling taon, siya ay umangat bilang isang kahangahangang manlalaro, nangunguna sa mga estatistika ng konferensya sa puntos bawat set at nakakamit ang pagkilala bilang Big West Conference Player of the Year. Hindi nasisiyahan sa kanyang tagumpay sa indoor lang, si Van Sickle ay nagtagumpay sa mga court ng beach volleyball. Sa kanyang pananatili sa Hawaii, nakita ang isang patuloy na pag-akyat na may mga kahangahangang partnership at tagumpay laban sa matitinding kalaban. Mula sa isang masiglang unang season hanggang sa isang tagumpay na huling kampanya ng huling taon, siya ay sumasagisag sa pagiging matatag at kahusayan na nagtapos sa prestihiyosong karangalang maging pangalawang manlalaro mula sa UH na makamit ang All-America status sa parehong indoor at beach volleyball sa parehong panahon. Pagkatapos ng kanyang kolehiyo, siya ay pumunta ng maikli sa Cyprus kung saan siya naglaro para sa koponan ng volleyball ng AL Limassol. Gayunpaman, ang kanyang mga pangarap ay dinala siya sa Pilipinas, isang paglipat na ginawa niya noong Enero 2024 upang sumali sa Premier Volleyball League PVL Club, ang Petrogas Angels. Ang kanyang desisyon na lumipat ay pinalakas ng mga suporta mula sa dating player na si Lindsey Van der Weide at pinanggagalingan ng kanyang pagnanasa na malunod sa sarili sa masiglang paligsahan ng Pilipinas, isang panggigil na pinasimula ng kanyang kaibigan na si Kalay Mao noong 2021.
Agad na nagpakita ng kanyang husay si Van Sickle sa volleyball sa Pilipinas. Lalo na, siya ay naglaro ng mahalagang papel sa pagdadala ng kanyang koponan sa tagumpay sa 2024 PNVF Champions League for Women na kumita ng titulo bilang Most Valuable Player sa proseso. Nang makaraan ng kaunti, siya ay nagdebut sa PVL sa 2024 All-Filipino Conference na lalong nagpatibay sa kanyang presensya sa liga. Sa labas ng kanyang mga tagumpay sa atletika, pinananatili ni Van Sickle ang malakas na koneksyon sa kanyang Pilipinong lahi, sinusundan ang kanyang mga pinagmulan sa kanyang lolo na taga Ilocos Sur. Ang koneksyong ito ay naglilingkod bilang pinagmumulan ng karangalan para kay Van Sickle habang patuloy niyang kinakatawan ang kanyang sinaunang lupain at kanyang bansang pinagmulan sa hardin ng volleyball. Sa pagtatapos, ang paglalakbay ni Brooke McKenna Van Sickle mula sa kanyang mga simula sa Hawaii hanggang sa kanyang kasalukuyang papel bilang isang standout player para sa Petrogas Angels ay nagpapakita ng pagtatagpo ng husay, determinasyon at kultural na pagmamalaki. Habang siya ay patuloy na naglalagay ng kanyang marka sa mundo ng volleyball, ang kanyang kwento ay naglilingkod bilang inspirasyon sa mga nag-aambisyon na mga atleta at isang patotoo sa kapangyarihan ng pagpupursige ng sariling mga pagnanasa sa iba't ibang hangganan. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon ay paki-like naman po at mag-subscribe ka na rin po sa channel na ito at i-click mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa susunod pang mga video. Maraming salamat po.